Habang pilit kong ibinebenta ang aming mansyon para ibaon ang nakaraan, nagulat ako nang matuklasan si Liana at ang kanyang mga anak na duguan at nagtatago sa dilim. Ang lalaking nagpahirap sa kanila ay ang anak ng kaaway na pumatay sa aking pamilya. Isang tadhana na muling nagbukas ng sugat ng paghihiganti. Sa gitna ng panganib at pagsasanib ng aming mga wasak na buhay, pipiliin ko bang maging tagapagligtas ng pamilyang ito o hahayaan kong lamunin kaming lahat ng apoy ng nakaraan? The deal is done. Malamig at walang emosyon ang boses ni Ramon de Villa. Ang tatlong salitang yon ay parang isang martilyong pumukpok sa huling pako ng kabaong ng kumpanyang nasa harap niya. Sa loob ng marangyang boardroom na nababalot ng salamin at bakal, kitang-kita niya ang pamumutla sa mukha ng matandang negosyanteng napilitang isuko ang pinaghirapang ari-arian sa loob ng 30 taon. Walang awa, walang konsensya. Ganoon nila ilarawan si Ramon de Villa sa mundo ng negosyo. At hindi sila nagkakamali. Tumayo siya, inayos ang kanyang mamahaling Amerikana, at hindi man lang sinulyapan ang mga taong nawalan. Para sa kanya, ito ay transaksyon lamang. Mga numero sa papel, isang panalo sa isang mahabang laro, kung saan siya lang ang laging nagtatakda ng mga patakaran. My assistant will handle the rest, aniya bago tumalikod at naglakad palabas. Ang tunog ng kanyang sapatos sa makintab na sahig ay umalingaw-ngaw sa nakabibinging katahimikan ng silid. Paglabas niya, ang malamig na hangin mula sa aircon ay sumalubong sa kanya, ngunit hindi nito napantayan ang lamig na matagal nang nananahan sa kanyang puso. Ang biyahe papuntang Tagaytay ay isang ritual na pilit niyang iniiwasan sa loob ng maraming taon. Habang ang kanyang luxury car ay mabilis na tumatakbo palayo sa magulong syudad ng Maynila, ang bawat kilometrong nilalakbay niya ay parang isang pagbabalik sa nakaraang matagal na niyang ibinaon. Ang berdeng mga puno at ang unti-unting lumalamig na hangin ay hindi nagdulot ng kapayapaan. Bagkus ay nagbukas ng mga sugat na akala niya'y naghilom na. Hacienda de Villa. Ang pangalan pa lang ay nagdudulot na ng pait sa kanyang dila. Iyon ang huling piraso ng kanyang nakaraan. Ang huling simbolo ng kahihiyan at pagbagsak ng kanilang pamilya. Iyon ang lugar kung saan huling ngumiti ang kanyang ama bago ito nilamon ng depresyon at pagkatalo. At ngayon, pagkatapos ng maraming taon ng walang tigil na pagtatrabaho, nabawi niya ito. Hindi para tirhan, kundi para ibenta. Para tuluyang putulin ang huling kadenang nag-uugnay sa kanya sa kahapong puno ng sakit. Nang marating niya ang lumang bakal na tarangkahan ng hasyenda, kinailangan niyang bumaba para itulak ito. Ang kalawang ay kumapit na sa bakal at ang tunog ng pagbukas nito ay parang isang daing ng isang matandang naghihingalo. Ang daan papasok ay napapalibutan ng matataas na damo. Ang dating hardin na puno ng mga rosas ng kanyang ina ay isa na lamang gubat-gubat. Iniwan niya ang sasakyan sa labas at naglakad papasok. Bawat hakbang ay pabigat ng pabigat. Sa dulo ng daan ay naroon ang bahay. Isang malaking istruktura ng lumang arkitektura na dating simbolo ng kanilang yaman at kapangyarihan. Ngayon, isa na lamang itong anino. Ang pintura ay natutuklap, ang ilang bintana ay basag, at ang buong paligid ay nababalot ng katahimikan. Isang katahimikang masakit sa tainga. Itinulak niya ang malaking pinto na gawa sa narira. Bumukas ito nang may kasamang alikabok at amoy ng kahoy na nabubulok. Ang loob ay mas madilim kaysa sa labas. Tanging ang sinag ng papalubog na araw mula sa maruruming bintana ang nagbibigay ng kaunting liwanag. Nilibot niya ang tingin. Ang mga muebles ay nababalutan ng puting tela na ngayon ay kulay abo na dahil sa alikabok. Ang mga sapot ng gagamba ay nasa bawat sulok. Ito ang lugar kung saan siya lumaki, ngunit ngayon parang dayuhan siya rito. Walang buhay, walang init. Naglakad siya papunta sa sala. Ang mga yapak niya'y lumilikha ng alikabok sa sahig.
Hinawakan niya ang isang lumang litrato ng kanyang mga magulang na nakapatong sa ibabaw ng piano. Nakangiti sila, masaya. Bago pa ang lahat ng trahedya, isang pamilyar na kirot ang gumuhit sa kanyang dibdib. Kailangan na niyang matapos ito. Aakyat na sana siya sa ikalawang palapag nang may isang bagay na pumukaw sa kanyang atensyon. Sa isang maliit na mesa sa gilid, may isang piraso ng tinapay. Hindi ito luma, hindi ito inaamag. Mukha pa itong bago. Kumunot ang noo ni Ramon. Tinitigan niya ito. Imposible. Sino naman ang mag-iiwan nito dito? Kasabay ng pag-iisip niya, isang mahinang kaluskos ang narinig niya mula sa itaas. Hindi tunog ng daga. Mas mabigat. Mas tao. Biglang tumahip ng malakas ang kanyang dibdib. Ang pagod at kalungkutan ay napalitan ng alerto at hinala. May tao sa pamamahay niya. May taong walang pahintulot na pumasok sa teritoryo niya. Dahan-dahan siyang umakyat sa hagdanan. Bawat hakbang ay maingat at walang tunog. Ang puso niya ay dumadagundong sa kanyang tainga. Ang dating pamilyar na hagdanan ay ngayon tila pasilyo patungo sa isang panganib. Nang marating niya ang itaas, isa pang tunog ang kanyang narinig. Isang mahinang bulong mula sa loob ng dating kwarto ng kanyang mga magulang. Sinundan niya ang tunog. Nakabukas ng bahagya ang pinto. Hinawakan niya ang malamig na doorknob, huminga ng malalim, at marahas na itinulak ito, pabukas. Madilim ang silid. Ang tanging liwanag ay mula sa buwan na sumisilip sa bintana. May nakita siyang gumalaw sa sulok. Isang anino. Tapos dalawa. Tatlo. Hindi na siya nag-isip pa. Kinapa niya ang switch ng ilaw sa pader at binuksan ito. Ang biglaang liwanag ay sumilaw sa buong silid at sa isang iglap, ang misteryo ay nabigyan ng anyo. Sa sulok, nakasiksik ang isang babae. Ang mga mata nito ay nanlalaki sa takot. Ang mga braso niya ay mahigpit na nakayakap sa dalawang maliliit na bata na nagtatago sa likod niya. Isang batang lalaki at isang batang babae. Parehong nakatingin sa kanya na may halong pagtataka at sindak. Ang babae ay payat, ang damit ay simple, at ang kanyang mukha, kahit na nababalot ng takot, ay nagpapakita ng determinasyong protektahan ang kanyang mga anak. Napatanga si Ramon. Ang galit na kanina'y namumuo sa kanyang dibdib ay biglang nag-alab. Ang lahat ng sakit, ang lahat ng pait, na dala niya pagbalik dito ay nagkaroon ng paglalabasan. Isang estranghero, sa loob ng pinakapribadong lugar ng kanyang buhay. Huminga siya ng malalim, ang kanyang panga ay nagtiim, at ang bawat salita ay lumabas mula sa kanyang bibig na may bigat at lamig ng yelo. Sino ka at anong ginagawa mo sa pamamahay ko? Ang tanong ay parang isang matalim na kutsilyo, bumaon sa bawat himaymay ng pagkatao ni Liana. Ang boses ng lalaki, malamig, matigas, at puno ng kapangyarihan, ay nagpabalik sa lahat ng kinatatakutan niya. Sa isang iglap, hindi na ito isang estranghero. Sa isip ni Liana, ito ang halimaw na humahabol sa kanya. Ito na ang katapusan. Naramdaman niya ang panginginig ng maliit na kamay ng kanyang anak na si Sofia sa kanyang likuran. Narinig niya ang pigil na paghikbi ni Mateo. Sila ang kanyang lakas at sila rin ang kanyang kahinaan. Dahil sa kanila, tumakas siya. At dahil sa kanila, handa siyang lumuhod sa harap ng kahit sino. Papatawad po. Nabasag ang boses niya, halos isang pabulong na puno ng takot. Patawarin niyo po kami. Wala po kaming masamang intensyon. Tinitigan siya ng lalaki mula ulo hanggang paa. Ang mga mata nito ay matalas, mapanuri. Parang kaya nitong basahin ang bawat kasinungalingan at bawat lihim na itinatago niya. Nakita niya ang mamahaling relo sa pulsuhan nito, ang perpektong pagkakalapat ng damit nito. Ito ay isang taong sanay mag-utos, sanay na nasusunod. Isang taong hindi kailanman nakaranas ng gutom o takot
na katulad ng sa kanya. Wala kayong masamang intensyon. Umalingaw-ngaw ang boses nito sa tahimik na silid. Nandito kayo sa loob ng pamamahay ko. Walang paalam. Anong tawag mo dyan? Sa bawat salitang binitiwan nito, lalong sumisikip ang dibdib ni Liana. Ang galit sa mga mata nito ay pamilyar. Ang paraan ng pagtatanong nito, na parang siya ang may kasalanan sa lahat, ay naghatid ng isang masakit na alaala. Isang basag na plato sa sahig. Ang sigaw ng isang lalaking lasing. Bakit hindi pa handa ang hapunan, Liana? Ano bang silbi mo dito? Ang anino ni Carlos na papalapit sa kanya. Ang kamay na nakaamba. Napapikit siya ng mariin. Pilit winawaksi ang imahe. Hindi ito si Carlos. Ngunit ang panganib ay pareho. Ang pakiramdam na wala siyang kalaban-laban ay pareho. Naglakas loob siyang magsalita muli. Ang kanyang boses ay nanginginig pa rin. Kailangan lang po namin ng masisilungan. Kahit isang gabi lang. Tumakas po kami. Hindi niya na natapos ang sasabihin. Paano niya ipapaliwanag ang kanyang sitwasyon sa isang taong mukhang kailanman ay hindi kinailangang tumakas sa buong buhay niya. Ngunit ang desperasyon ay isang malakas na puwersa. Itinulak nito si Liana na gawin ang isang bagay na matagal na niyang kinalimutan kung paano gawin. Ang magmakaawa. Dahan-dahan, binitawan niya ang kanyang mga anak. Ang kanilang mga mata ay puno ng pag-aalala. Ginitian niya sila ng pilit. Isang mensaheng walang salita na magiging maayos ang lahat, kahit na siya mismo ay hindi naniniwala doon. At sa harap ng may-ari ng bahay, lumuhod si Liana. Ibinaba niya ang lahat ng natitira niyang orgulyo. Ang malamig at maruming sahig ay dumampi sa kanyang mga tuhod. Iniyuko niya ang kanyang ulo. Nakikiusap po ako sa inyo. Umagos na ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan. Parang awa na niyo na po. Isang gabi lang. Para lang po sa mga anak ko. Para lang magkaroon sila ng ligtas na matutulugan. Bukas na bukas po, aalis kami. Hindi na ninyo kami makikita. Ang kanyang mga salita ay puno ng pagsusumamo. Ang kanyang mga balikat ay nanginginig sa bawat paghikbi. Handa na siyang tanggapin ang anumang paghamak, anumang masasakit na salita. Handa na siyang itaboy, ngunit katahimikan lang ang isinagot nito. Isang nakabibinging katahimikan na mas masahol pa sa sigaw. Sa gitna ng katahimikang iyon, isang maliit na anino ang gumalaw, si Mateo. Ang kanyang panganay. Humiwalay ito sa likod niya at tumayo sa pagitan nila ng lalaki. Itinaas nito ang kanyang maliit na dibdib at buong tapang na hinarap ang nagbabantang presensya sa kanilang harapan. Hindi ito nagsalita, ngunit ang mga mata nito, mga matang kamukhang-kamukha ng sa kanya, ay puno ng determinasyon. Isang maliit na sundalong nagpoprotekta sa kanyang ina. Nakita ni Liana ang pagbabago sa mukha ng lalaki. Ang galit sa mga mata nito ay biglang naglaho. Napalitan ito ng isang bagay na hindi niya mawari. Pagkagulat, pagkalito. May isang emosyong dumaan doon na mas malalim. Isang bagay na parang sakit. Ang titig nito ay hindi na nakatuon sa kanya, kundi sa kanyang anak, na buong tapang na nakatayo. Para bang sa isang iglap, hindi na sila mga trespasser ang nakikita nito. Para bang may ibang bagay itong nakita sa tapang ng isang 7 taong gulang na bata. Ang tensyon sa silid ay hindi nawala, ngunit nag-iba ng anyo. Ang dating matigas na panga ng lalaki ay bahagyang lumuwag. Ang mga kamao nito sa gilid ay dahan-dahang bumukas. Tumingin ito mula kay Mateo, pabalik sa kanya na nakaluhod pa rin, at sa umiiyak na si Sofia sa likod. Tumalikod ito bigla. Ang kilos ay mabilis at hindi inaasahan. Naglakad ito, papalayo sa kanila, patungo sa pinto. Ito na ba yon? Tatawag na ba ito ng pulis? Itataboy na ba sila sa gitna ng gabi? Huminto ito sa may pintuan. Ang likod nito ay nakaharap pa rin sa kanila. Sa isang sandali, akala ni Liana ay wala na itong sasabihin.
Ngunit nang ito'y magsalita, ang boses nito ay iba na. Nawala ang matalas na galit. Mayroon pa ring lamig. Ngunit meron na ring bahid ng pagod. At marahil, isang pahiwatig ng bagay na hindi pa kayang pangalanan ni Liana. Isang gabi lang, pagsikat ng araw bukas, ayokong makita pa ang anino ninyo dito. Pagkatapos sabihin iyon, naglakad na ito, palabas ng silid, at iniwan silang tatlo sa liwanag ng ilaw, nanginginig, umiiyak, ngunit may hawak na isang manipis na hibla ng pag-asa. Hindi nakatulog si Ramon ng gabing iyon. Matapos niyang iwan ang tatlo sa silid sa itaas, hindi na niya alam kung saan pupunta. Bawat sulok ng bahay ay may dalang alaala, at ngayon, ang presensya ng mga estranghero ay dumagdag sa bigat ng mga ito. Napadpad siya sa lumang library ng kanyang ama, isang silid na dati puno ng tawa at mga kwento. Ngunit ngayoy amoy alikabok at kalungkutan na lang ang natira. Umupo siya sa isang silyang balat na may mga lamat na, pinagmamasdan ang dilim sa labas ng bintana. Ang isip niya ay isang magulong battlefield. Ang isang bahagi, ang negosyanteng si Ramon de Villa, ay sumisigaw na isa itong pagkakamali. Liabilities, isang panganib sa seguridad. Dapat niya silang pinalayas agad. Sila ay problema ng ibang tao, hindi sa kanya. Ngunit may isa pang bahagi, isang bahaging matagal na niyang kinalimutan, ang hindi mapakali, ang imahe ng batang lalaki na buong tapang na humarang sa kanya para protektahan ang ina nito ay paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isipan. Nakita niya sa mga mata ng bata ang isang bagay na pamilyar, ang desperadong pagtatangka na maging malakas kahit durog na sa loob. Nakita niya ang sarili niya. Kinaumagahan, sinalubong siya ng unang sinag ng araw na tumatagos sa maruming salamin. Tumayo siya. Ang katawan ay naninigas dahil sa hindi komportableng pagkakaupo. Ang desisyon niya ay buo na ulit. Kailangan na nilang umalis. Tama na. Ang isang gabi, babalik siya sa kanyang plano. Ihanda ang bahay para maibenta at tuluyan ng talikuran ang lugar na ito. Naglakad siya palabas ng library. Ang bawat hakbang ay may bigat ng determinasyon. Aakyat na sana siya sa hagdanan upang paalisin sila nang may isang tunog na nagpahinto sa kanya. Isang tunog ng walis. Dahan-dahan, sumilip siya sa sala. At doon, nakita niya ang babae. Si Liana. Tahimik itong nagwawalis sa isang sulok, tinatanggal ang mga tuyong dahon at alikabok na naipon sa loob ng maraming taon. Ang kanyang kilos ay maingat, magalang. Sa gilid, ang dalawang bata ay tahimik na naglalaro. Hindi sila maingay. Ang batang lalaki ay may hawak na dalawang maliit na bato na para bang mga laruang kotse. Ang batang babae naman ay abala sa pagsasaayos ng mga tuyong bulaklak na napulot nito. Sa isang iglap, ang Hacienda de Villa ay nagkaroon ng ibang anyo. Ang katahimikan ay hindi na nakakabingi. Ang mga anino sa sulok ay tila nabawasan. Sa loob ng maraming taon, ang bahay na ito ay isang puntod ng mga alaala. Ngayon, sa unang pagkakataon, mayroon itong tibok ng buhay, gaano man ito kahina. Napabuntong hininga si Ramon, ang kanyang determinasyon ay unti-unting gumuho. Naramdaman siguro ng maliit na bata ang kanyang presensya. Biglang tumayo si Sofia at tumakbo palabas. Bumalik ito makalipas ang ilang sandali. May hawak na isang maliit na puting bulaklak damo sa kanyang kamay. Lumapit ito sa kanya, ang mga mata ay bilog at puno ng inosenteng pag-usisa. Para sa iyo po, sabi nito sa isang maliit na tinig. Iniabot ang bulaklak. Natigilan si Ramon. Tinitigan niya ang bulaklak pagkatapos ay ang bata. Hindi niya alam kung anong gagawin. Sanay siyang tumanggap ng mga kontrata, ng mga ulat, ng mga tseke. Pero isang bulaklak, mula sa isang batang hindi niya kilala. Ang kanyang mga kamay na sanay pumirma sa mga deal
na nagkakahalaga ng milyon-milyon ay tila naging manhid at hindi alam kung paano aabutin ang isang munting bagay. Sa huli, dahan-dahan niyang iniabot ang kamay at kinuha ang bulaklak. Ang tangkay nito ay bahagyang nadurog sa kanyang magaspang na palad. Sa salamat! Halos hindi lumabas ang salita sa kanyang bibig. Tumakbo pabalik ang bata. Sa ina nito, masaya. Naiwan si Ramon na nakatayo doon, hawak ang bulaklak, pakiramdam ay mas dayuhan pa kaysa kanina. Huminga siya ng malalim at naglakad palapit sa kanila. Agad na napatigil sa pagwawalis si Liana, ang takot ay muling gumuhit sa kanyang mukha. Nakahanda na po kami, sabi nito agad. Inaakalang palalayasin na niya sila. Aalis na po kami. Umiling si Ramon. Hindi, sabi niya. Ang boses ay mas mahina na kaysa kagabi. Makinig ka, mapanganib sa labas, at ayokong may mangyaring masama sa inyo na madadamay pa ang property ko. Nakahanap siya ng isang rason na tunog negosyo, tunog luhikal. Maari kayong manatili, pansamantala. Nakita niya ang paglaki ng mga mata ni Liana, puno ng hindi makapaniwalang pasasalamat. Pero, dagdag ni Ramon, itinaas ang isang daliri, pilit ibinabalik ang kanyang autoridad. May mga patakaran. Mananatili lang kayo sa ibabang bahagi ng bahay. Huwag kayong aakyat sa opisina ko o sa kwarto ko. Huwag kayong mag-iingay. At higit sa lahat, huwag na huwag kayong magpapapasok ng kahit sino. Malinaw. Mabilis na tumango si Liana, ang mga luha ng pasasalamat ay namumuo sa kanyang mga mata. Opo sir, opo. Maraming salamat po. Hindi po namin alam kung paano magpapasalamat sa inyo. Tumango lang si Ramon at tumalikod. Pumasok siya sa library at isinara ang pinto. Inilagay niya ang maliit na bulaklak sa ibabaw ng isang libro. Napatingin siya sa litrato ng kanyang pamilya sa pader. Ang nangiti ng kanyang ina. Ang mapagmataas na tindig ng kanyang ama. Kung nakikita lang nila siya ngayon. Ilang oras ang lumipas. Isang amoy. Ang unti-unting pumasok sa loob ng library. Isang amoy na pamilyar ngunit matagal na niyang hindi na amoy sa loob ng bahay na ito. Amoy ng sinaing. Amoy ng ginigisang bawang. Lumabas siya. Sa lumang kusina, nakita niya si Liana na nagluluto gamit ang kaunting dilata at bigas na dala pala nito sa kanilang pagtakas. Ang dalawang bata ay nakaupo sa sahig, tahimik na naghihintay. Naghanda po ako ng kaunting almusal, sabi ni Liana nang mahina, tila nahiya. Pasensya na po kung naabala ko kayo. Akmang tatanggi si Ramon nang magsalita ang maliit na si Mateo. Kain na po tayo. Sabi nito, hindi sa kanya, kundi sa kapatid nito. Napatingin si Ramon sa kanila. Sa isang mahabang mesa na dating pinagsasaluhan ng buong pamilya, De Villa. Umupo ang tatlo sa isang dulo. May tatlong maliliit na plato at isang maliit na kaldero ng kanin at ulam na sardinas. Isang imahe ng kahirapan, ngunit isang imahe rin ng isang pamilya. Sa huli, sa kabila ng pag-aalinlangan ng kanyang isip, ang kanyang mga paa ay naglakad patungo sa mesa. Kumuha siya ng plato at tahimik na umupo sa kabilang dulo ng mesa, malayo sa kanila. Walang nagsalita habang kumakain. Tanging ang tunog lang ng mga kutsara at tinidor ang maririnig. Ngunit sa katahimikang iyon, may nabago. Ang pagkain ay simple, ngunit may init. Ang bahay ay luma, ngunit may mga taong humihinga sa loob. Pagkatapos kumain, bumalik si Ramon sa library. Sinubukan niyang magtrabaho sa kanyang laptop, ngunit ang kanyang isip ay lumilipad. Tumingin siya sa bintana, sa hardin na dati puno ng buhay. Napansin niyang muli ang litrato ng kanyang pamilya sa pader. Masaya, buo. Isang mahinang tawa mula sa labas ang pumunit sa katahimikan. Tawa ng isang bata. Napapikit si Ramon. Pumunta siya rito para tuluyang isara ang isang kabanata. Para burahin ang lahat. Pero bakit parang may isang bagong kabanata
ang nagsisimulang isulat ang sarili nito, labag sa kanyang kalooban. Sa unang pagkakataon, sa loob ng 20 taon, ang Hacienda de Villa ay muling tumunog na parang isang tahanan. Habang malalim siyang nag-iisip, isang malakas na katok ang narinig niya mula sa pinto sa harapan. Hindi mahina, hindi nag-aalinlangan. Isang katok na pamilyar. Sinundan ito ng isang boses na matagal na niyang hindi naririnig. Isang boses mula sa kanyang nakaraan. Senyorito Ramon, kayo po ba yan? Si Carding po ito. Napatayo si Ramon. Ang puso niya ay biglang bumilis. Si Mang Carding, ang dati nilang katiwala. Isang taong nakakakilala sa bawat sikreto ng hasyenda at isang taong hindi dapat malaman ang sikretong kasalukuyan niyang itinatago sa loob nito. Ang boses ni Mang Carding sa labas ng pinto ay parang isang kulog na yumanig sa munting mundo ng katahimikang sinisimulang buuin ni Liliana. Nanigas siya sa kanyang kinatatayuan. Ang puso niya'y tila umakyat sa kanyang lalamunan. Isang tao mula sa nakaraan ng lalaking ito. Isang taong maaaring magtanong. Isang taong maaaring maging dahilan para mapalayas sila. Nakita niya ang biglaang pagbabago sa tindig ni Ramon. Ang bahagyang pag-relax sa mga balikat nito kanina ay nawala. Napalitan ng pamilyar na tigas at awtoridad. Sumenyas ito sa kanya gamit ang mga mata. Isang mabilis at hindi mapagkakamali ang utos. Manatili kang tahimik at huwag kang magpapakita. Walang imik. Halos hindi humihinga. Mabilis na tinipon ni Liana ang kanyang mga anak. Hinila niya sila papasok sa kusina. Itinago sa likod ng isang lumang paminggalan. Ang kanyang daliri ay nakatapat sa kanyang labi bilang senyas ng katahimikan. Mula sa kanilang pinagtataguan, narinig niya ang pagbukas ng pinto at ang boses ni Ramon. Mas malamig pa kaysa sa hangin ng Tagaytay. Mang Carding, magandang araw. Senyorito Ramon, kayo nga. Ang boses ng matanda ay puno ng tuwa at gulat. Akala ko ay namamalikmata lang ako nang makita ko ang sasakyan ninyo. Kay tagal nating hindi nagkita. Abay malaki na ang ipinagbago ninyo, lalo kayong tumikas. Kamusta na po kayo? Ayos lang, maikling sagot ni Ramon. Walang bakas ng anumang emosyon. Naparito lang ako para inspeksyonin ang lugar. Tinitingnan ko kung ano ang mga kailangang ayusin bago ko ito asikasuhin. Ganoon po ba? Nako, mabuti naman po at napagtuunan nyo na ulit ng pansin ang hasyenda. Sayang naman po kung tuluyang pababayaan. Kung kailangan nyo po ng tulong sa paglilinis, narito lang po ako. Salamat, Carding. Pero sa ngayon, gusto ko munang mapag-isa. Kailangan kong libutin ang buong lugar nang walang abala. Tatawagan na lang kita kung may kailangan ako. Ang mga salita ay magalang, ngunit ang tono ay pinal. Isang malinaw na pagtataboy. Narinig ni Liana ang bahagyang pag-aatubili sa matanda bago ito sumagot. Sige po, senyorito. Kung yan po ang sabi ninyo. Basta't masaya po akong makita kayong muli. Narinig niya ang pagsara ng pinto. Ang mga yapak ni Ramon na papalapit. Nang pumasok ito sa kusina, ang mga mata nila ay nagtagpo. Hindi ito nagsalita. Ngunit naintindihan ni Liana ang mensahe. Ang panganib ay lumipas na. Sa ngayon, ngunit ang insidenteng iyon ay isang paalala. Sila ay nakatapak sa isang napakanipis na yelo. Ang mga sumunod na araw ay lumipas sa isang maingat at tahimik na rutina. Sa umaga, tinuturuan ni Liana ang kanyang mga anak na magbasa at magsulat gamit ang mga lumang libro na natagpuan niya sa isang baul. Naglalaro sila sa loob ng bahay. Ang kanilang mga tawa ay laging pabulong. Laging may kamalayan sa presensya ng kanilang misteryosong tagapag-ampon. Si Ramon naman ay halos palaging nasa loob ng library. Ang tanging maririnig mula sa kanya ay ang pagtipa sa kanyang laptop at ang paminsan-minsang pag-uusap sa telepono kung saan ang boses niya ay laging matigas at direkta.
Sa kabila ng distansya, may mga maliliit na pagbabago. Minsan, paggising ni Liana, may nakahanda ng mainit na kapeng barako sa kusina. Minsan, iniiwanan ni Ramon ng prutas ang mga bata sa mesa nang hindi nagsasalita. At si Liana naman ay laging tinitiyak na may mainit na pagkain na naghihintay para dito. Kahit na madalas ay mag-isa lang itong kumakain sa library. Sila ay tatlong anino na gumagalaw sa paligid ng isang lalaking nabubuhay sa sarili niyang anino. Isang hapon, naubusan sila ng gatas para kay Sofia. Alam ni Liana na kailangan niyang lumabas. Ang pag-iisip pa lang na iwanan ng kaligtasan ng hasyenda ay nagdulot ng matinding kaba sa kanya. Ngunit ang pangangailangan ng kanyang anak ay mas matimbang. Nang sabihin niya ito kay Ramon, tinitigan siya nito ng matagal. "Sasama ako," sabi nito sa wakas. Hindi isang tanong, kundi isang desisyon. Ang biyahe papunta sa maliit na bayan ay tahimik. Si Liana ay nasa passenger seat. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na magkahawak sa kanyang kandungan. Ito ang unang pagkakataon na nakalabas siya sa loob ng ilang linggo. Ang bawat sasakyang dumadaan, ang bawat mukhang nakikita niya ay nagpapatibok ng mabilis sa kanyang puso. Huminto sila sa isang maliit na tindahan. Si Ramon ay nagpaiwan sa kotse. "Bilisan mo," sabi lang nito. Mabilis na pumasok si Liana, kinuha ang gatas at ilang delata. Papunta na siya sa counter para magbayad ng mahagip ng kanyang mata ang isang bagay na nagpatigil sa kanyang paghinga. Isang maliit na telebisyon na nakasabit sa sulok. At sa screen, isang mukhang napakapamilyar. Si Carlos. Nakangiti ito sa isang news reporter. Ang kanyang buhok ay maayos na nakasuklay. Ang kanyang suot ay mamahal. Ang kanyang boses ay malumanay at puno ng pag-aalala. "Ginagawa po namin ang lahat para mahanap ang aking mag-ina," sabi ni Carlos. Ang kanyang mga mata ay tila nagmamakaawa sa kamera. "Liana, mahal ko, kung naririnig mo man ako, mag-aalala lang ako sa kaligtasan ninyo. Umuwi na kayo. Naghihintay ako. Naghihintay ang pamilya natin." Nabitawan ni Liana ang hawak niyang lata ng sardinas. Gumawa ito ng malakas na kalabog sa sahig. Ang lahat ng dugo sa kanyang katawan ay tila bumaba sa kanyang mga paa. Ang Carlos sa TV ay hindi ang halimaw na kilala niya. Ito ay isang mapagmahal na asawa, isang nag-aalalang ama, isang kasinungalingan, isang perpektong pagkukunwari na siyang ginamit nito para lokohin ang lahat. "Miss, ayos ka lang?" tanong ng tindera. Hindi siya nakasagot. Ang hangin ay nawala sa kanyang mga baga. Nanginginig siyang nagbayad at halos takbuhin ang daan pabalik sa kotse. Pagpasok niya, nakita agad ni Ramon ang pamumutla sa kanyang mukha. "Anong nangyari?" tanong nito. Ang boses ay may bahid ng pag-aalala. Umiling lang si Liana, hindi makapagsalita. Ang mga imahe mula sa TV ay paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isipan. Nang gabing iyon, hindi mapakali si Liana. Ang bahay na nagsilbing kanlungan niya ay biglang parang naging isang kulungan. Paano kung may makakilala sa kanya? Paano kung may magsumbong kay Carlos? Ang kapangyarihan nito ay parang isang galamay na kayang umabot kahit saan. Hindi na niya kinaya. Lumabas siya ng silid at nakita si Ramon na nakatayo sa may bintana sa sala, nakatingin sa madilim na hardin. "Nakita ko siya," pabulong niyang sabi. Lumingon ito sa kanya. "Sino?" "Ang asawa ko, si Carlos. Nasa balita siya." Ang mga salita ay lumabas na parang lason. Naghahanap daw siya sa amin. Nagpapanggap siyang nag-aalala. Isang sinungaling. Lumapit si Ramon. Anong sinabi niya? Na mahal niya kami. Na umuwi na kami. Napahagulhol si Liana. Ang lahat ng takot at galit na kinimkim niya ay biglang bumuhos. Hindi mo naiintindihan. Hindi siya titigil. Para sa kanya,
Pag-aari niya ako. Pag-aari niya ang mga anak ko. Hindi ito tungkol sa pag-ibig. Ito ay tungkol sa kontrol. Sa unang pagkakataon, nagkwento siya. Hindi lahat, pero sapat na. Ikinuwento niya ang mga sigaw, ang mga paninisi, ang pagbabanta, ang paraan ng pagtingin sa kanya ni Carlos na para bang isa siyang bagay. Tahimik lang na nakinig si Ramon. Hindi siya nagsalita. Hindi siya umalis. Hinayaan niya lang si Liana na ilabas ang lahat. At sa katahimikan nito, naramdaman ni Liana ang isang bagay na hindi niya naramdaman mula kay Carlos. Respeto. Nang matapos siya, ang tanging tunog na maririnig ay ang kanyang mga hikbi. Magiging ligtas kayo dito, sabi ni Ramon sa isang boses na tiyak. Pagkatapos noon, tumalikod ito at naglakad papasok sa library. Iniwan siyang mag-isa sa dilim, ngunit may kaunting bigat na nabawas sa kanyang dibdib. Nagtiwala siya at hindi siya hinusgahan. Lingid sa kaalaman niya. Pagpasok ni Ramon sa library, hindi libro ang kinuha nito, kundi ang kanyang telepono. Lumabas ito sa likod ng bahay kung saan walang makakarinig. "It's me," sabi niya sa kausap sa kabilang linya. "I need a discreet team. 24/7 surveillance sa paligid ng isang property sa Tagaytay. I want eyes on every car, every person that comes near the gate. No questions asked. I'll send you the details." Habang binabantayan ni Liana ang kanyang natutulog na mga anak, hindi niya namalayan na sa labas ng kanilang bintana, sa kadiliman ng gabi, isang itim at walang markang sasakyan ang dumaan sa harap ng tarangkahan ng Hacienda de Villa. Dumaan ito ng mabagal na parang may tinitingnan bago muling bumilis at naglaho sa kalsada. Pagod na humiga si Liana sa tabi ng kanyang mga anak. Ipinikit niya ang kanyang mga mata, sinusubukang hanapin ang kapayapaan. Ngunit biglang nag-vibrate ang kanyang lumang telepono na nakatago sa ilalim ng unan. Isang teleponong matagal nang tahimik. Nanginginig niyang kinuha ito. Isang mensahe mula sa isang numerong hindi nakarehistro. Binuksan niya ito. 2 pangungusap lang ang laman. Ngunit sapat na yon para maging yelo ang dugo sa kanyang mga ugat. "Alam ko kung nasaan ka, Liana. Tapos na ang taguan." Ang imahe ng takot sa mga mata ni Liana matapos mabasa ang text message ay isang multo na bumabagabag kay Ramon hanggang sa kanyang pagtulog. Hindi ito takot na basta-basta. Ito ay malalim, nakaugat sa isang karanasang hindi niya kayang sukatin. At sa kauna-unahang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, naramdaman ni Ramon ang isang emosyong hindi pamilyar sa kanya. Ang kagustuhang protektahan ang ibang tao. Ang banta sa labas ay nagbigay ng bagong kahulugan sa mga pader ng Hacienda de Villa. Ang lugar na balak niyang ibenta para kalimutan ang nakaraan ay biglang naging isang kuta. Ang kanyang misyon ay hindi na pagbebenta, ito ay pagbabantay. Ngunit sa kabila ng panganib na nakapalibot sa kanila, ang buhay sa loob ng hacienda ay nagpatuloy sa isang kakaibang ritmo. Ang takot ay naroon, ngunit gayon din ang pangangailangan ng mga bata para sa normalidad. At si Ramon, sa di maipaliwanag na dahilan, ay nahanap ang sarili na unti-unting nagiging bahagi nito. Isang umaga, habang nagkakape siya sa library, nakita niya mula sa bintana si Mateo at Sofia na sinusubukang maglaro malapit sa isang kinakalawang at sira-sirang duyan na nakasabit sa isang malaking puno ng akasya. Ang duyan na yon ay kasing tanda na niya. Iyon ang paboritong laruan niya noong bata pa siya. Itinayo pa ng kanyang ama. Ngayon, ang mga kadena nito ay kinain na ng kalawang at ang upuang kahoy ay halos mabulok na. Nakita niya ang lungkot sa mukha ng mga bata. Isang bagay sa loob ni Ramon ang kumilos. Walang salita. Ibinaba niya ang kanyang tasa, lumabas ng bahay, at nagtungo sa lumang bodega. Bumalik siya na may dalang mga gamit. Langis, liha, martilyo, at ilang piraso ng bagong kahoy. Hindi siya nagsalita. Sinimulan lang niyang kalikutin ang duyan. Si Liana,
na nagulat sa kanyang ginagawa ay lumabas para panoorin siya. Si Mateo ay lumapit, ang mga matay puno ng pag-usisa. Gusto mo bang tumulong? Tanong ni Ramon sa bata. Ang boses ay medyo magaspang pa rin, hindi sanay sa ganitong interaksyon. Tumango si Mateo ng may pananabik. Sa ilalim ng lilim ng puno ng akasya, ang mayamang si Ramon de Villa na sanay mag-utos sa mga board meetings ay lumuhod sa damuhan at tinuruan ng isang 7 taong gulang na bata kung paano magliha ng kahoy. Nakita niya ang determinasyon sa mukha ng bata, ang munting dila na nakalabas habang seryoso itong gumagawa. At nang sa wakas ay naikabit na nila ang bagong upuan at nalangisan ng mga kadena, isang ngiti ang sumilay sa mukha ni Mateo. Isang ngiting dalisay at walang halong anuman. Subukan mo na, sabi ni Ramon. Una munang itinulak ni Mateo ang kanyang kapatid, si Sofia, na tumili sa tuwa habang lumilipad ang duyan. Pagkatapos ay siya naman. At sa mga sandaling iyon, ang hangin sa Hacienda de Villa ay napuno ng tunog na matagal nang nawala dito. Ang halakhak ng mga bata. Nakatayo sa di kalayuan, pinanood ni Liana ang lahat. Hindi ang pagkumpuni ng duyan ang nagpaluha sa kanya, kundi ang paraan ng pagtingin po ni Ramon sa kanyang mga anak. Mayroong kakaibang lambot doon, isang bagay na hindi pa niya nakikita kailanman. Naging simula yon ng maraming bagay. Sa mga sumunod na araw, nahanap ni Ramon ang sarili na nagtuturo kay Mateo kung paano maglaro ng chess gamit ang lumang chess set ng kanyang ama. Nagulat siya sa talino ng bata, sa kakayahan nitong mag-isip ng mga diskarte. Natatalo pa nga siya minsan. Paano mo nalaman ang galaw na yan? Tanong niya isang beses. Nakakunot ang noo. Tinuro po ni Mama. Sabi niya, sa buhay, kailangan mo laging mag-isip ng ilang hakbang bago ang kalaban mo. Napatingin si Ramon kay Liana na abala sa pagtatahi ng punit na damit ni Sofia. Ang babaeng akala niya'y mahina at puro takot lang ang alam ay may itinatago palang lakas at talino na ipinapasa niya sa kanyang mga anak. Isang gabi, hindi siya makatulog. Lumabas siya sa balkonahe para magpahangin. Nagulat siya nang makita si Liana na naroon din, nakatingin sa kalangitan na puno ng bituin. Pasensya na, nagising ba kita? Tanong nito. Umiling si Ramon. Hindi lang ako makatulog. Tumayo siya sa tabi nito. Kapwa sila tahimik na nakatingin sa mga bituin. Salamat pala, basag ni Liana sa katahimikan. Para sa duyan. Para sa lahat. Wala yon, sagot niya. Nakakabagot din dito. Isang palusot. Ngunit pareho nilang alam na hindi iyon ang buong katotohanan. Itong bahay, importante ito sa'yo, di ba? Mahinang tanong ni Liana. Sa unang pagkakataon, nagkwento si Ramon. Hindi tungkol sa negosyo o sa pera. Ikinwento niya ang tungkol sa kanyang ina na mahilig magtanim ng rosas sa hardin. Ikinwento niya ang tungkol sa kanyang ama na nagturo sa kanya kung paano mga bayo sa mga lupain ng hasyenda. Ikinwento niya ang sakit ng pagkawala ng lahat ng yon. Habang nagsasalita siya, nakikinig lang si Liana. Hindi siya nagbigay ng payo, hindi siya nanghusga. Nakita lang niya ang sakit sa likod ng malamig na maskara. At sa mga sandaling iyon, sa ilalim ng liwanag ng buwan, hindi sila ang mayaman at ang nakikitira. Sila ay 2 taong parehong may dalang sugat mula sa nakaraan. Ang kanilang mga kamay na nakapatong sa barandilya ng balkonahe ay magkalapit na. 1 pulgada na lang ang pagitan. Ramdam ni Ramon ang init na nagmumula sa balat nito. May isang parte sa kanya na gustong abutin ang kamay nito, na gustong hawakan ito. Ngunit ang takot na muling magtiwala, ang takot na muling masaktan, ay pumigil sa kanya. Nag-iwas siya ng tingin. Gabi na, pumasok ka na. Baka lamigin ka pa. Bago pa man siya makatalikod, isang maliit na kamay ang humawak sa braso niya. Si Sofia. Nakatayo ito sa may pinto, kinukusot ang mga mata. Papa Mon, pwede po bang samahan niyo kami?
Natatakot po kami sa kulog, Papa Mon. Ang dalawang salitang iyon ay tumama kay Ramon na parang kidlat. Hindi niya alam kung anong sasabihin. Nakita ni Liana ang pagkabigla sa mukha niya. Sofia! Anak, huwag mong abalahin si Tito Mon mo. Ngunit bago pa man niya mahila ang bata, yumuko si Ramon at binuhat si Sofia. Nagulat ang bata, ngunit agad ding yumakap sa leeg niya. Ang munting katawan nito ay mainit at nagbigay ng kakaibang pakiramdam sa puso niyang matagal nang nanigas. Halika na, sabi niya sa isang boses na bahagyang nanginginig. Babasahan ko kayo ng kwento hanggang sa makatulog kayo. Pumasok silang tatlo sa maliit na silid kung saan natutulog ang mag-iina. Si Mateo ay gising na rin, nakaupo sa kama. Umupo si Ramon sa gilid ng kama, si Sofia ay nakakalong pa rin sa kanya at sinimulan niyang basahin ang isang lumang libro ng mga bata na nakita niya. Ang boses niya, na sanay sa mga negosasyon at pag-uutos, ay naging malumanay habang binibigkas ang mga salita tungkol sa mga prinsipe at mga diwata. Hindi nagtagal, ang paghinga ng dalawang bata ay lumalim. Nakatulog na sila. Dahan-dahang inihiga ni Ramon si Sofia sa tabi ng kapatid nito at kinumutan sila. Nakatayo lang si Liana sa gilid, tahimik na pinagmamasdan ng lahat. Ang puso niya ay umaapaw sa isang emosyong hindi niya mapangalanan. Naglakad si Ramon palabas ng silid, sumunod si Liana. Nang nasa pasilyo na sila, humarap ito sa kanya. Ang mga mata nila ay muling nagtagpo at sa pagkakataong ito, wala nang pader sa pagitan nila. Ang katahimikan ay puno ng mga salitang hindi nila masabi. Dahan-dahan, itinaas ni Ramon ang kanyang kamay. Ang magaspang niyang daliri ay marahang hinaplos ang pisngi ni Liana. Pinupunasan ng isang luhang hindi niya namalayang pumatak. Ang simpleng haplos na yon ay nagpadala ng kuryente sa buong katawan ni Liana. Salamat! Halos pabulong niyang sabi. Wala kang dapat ipagpasalamat, sagot ni Ramon. Ang boses ay malalim at seryoso. Sila, kayo. Binigyan ninyo ulit ng buhay ang bahay na ito. Ang distansya sa pagitan nila ay unti-unting nawawala. Ang mga mukha nila ay palapit ng palapit. Nakikita ni Ramon ang sarili niya sa mga mata ni Liana. Nakikita niya ang pag-asa, ang takot, at ang isang kislap ng pagtitiwala. Ibababa na sana niya ang kanyang labi sa mga labi nito. Ngunit isang malakas at sunod-sunod na busina mula sa labas ang biglang pumunit sa kanilang sandali. Isang businang agresibo, isang businang pamilyar. Sinundan ito ng isang malakas na kalabog. Ang tunog ng bakal na bumangga sa bakal. Tila may isang sasakyang sa pilitang ibinangga at sinira ang lumang tarangkahan ng hasyenda. Nagkatinginan sila ni Liana. Ang mga mata ay parehong nanlalaki sa gulat at takot. Tumakbo si Ramon sa bintana, sa dulo ng pasilyo na nakatanaw sa daan papasok. Sa liwanag ng buwan, kitang-kita nila. Isang makinang at itim na luxury car ang nakaparada ngayon sa harap ng bahay. Ang tarangkahan ay wasak. At mula sa driver's seat, isang figura ng lalaki ang dahan-dahang lumabas. Matangkad, matikas. At kahit sa dilim, ang ngiti sa mga labi nito ay kitang-kita. Isang nangiting mapang-asar, isang nangiting nagpapahayag ng tagumpay. Nanlamig ang buong katawan ni Liana. Ang bawat himaymay ng kanyang pagkatao ay sumigaw sa takot. Kilala niya ang lalaking yon. Kilala niya ang tindig na yon. Carlos, ang pangalan ay lumabas sa kanyang bibig na parang isang sumpa. Nahanap na sila. Ang anino ng kanyang nakaraan ay nakatayo na mismo sa pintuan ng kanilang tahanan. Ang pangalang Carlos ay dumaan sa hangin na parang lason at sa isang iglap, ang init ng sandaling iyon sa pagitan ni Ramon at Liana ay naging yelo. Ang lahat ng kulay ay nawala sa mukha ni Liana. Ang nanginginig niyang kamay ay mabilis na napahawak sa braso ni Ramon, hindi para sa romansa, kundi para sa suporta, isang desperadong pagkapit ng isang taong nalulunod.
Pumasok ka sa kwarto. Lock the door. Huwag na huwag kang lalabas. Ano man ang marinig mo. Utos ni Ramon. Ang boses niya ay nawalan ng lahat ng lambot. Ito na muli ang boses ng CEO, ang boses ng isang general na naghahanda para sa digmaan. Umiling si Liana. Hindi, sasama ako sa'yo. Hindi kita hahayaang harapin siya ng mag-isa. May bagong apoy sa kanyang mga mata, ang apoy ng isang inang poprotekta sa kanyang teritoryo. Bago pa man makasagot si Ramon, isang malakas at aroganteng katok ang umalingaw-ngaw mula sa pinto sa ibaba. Hindi ito pakiusap. Ito ay isang hamon. Liana, alam kong nandyan ka, mahal ko. Buksan mo ang pinto. Let's end this silly game. Ang boses ni Carlos ay tumagos sa mga pader. Puno ng huwad na paglalambing na naglalaman ng nakatagong bakal. Naramdaman ni Ramon ang paghigpit ng kapit ni Liana. Stay behind me, mariing sabi ni Ramon. Bumaba sila ng hagdan. Bawat hakbang ay mabigat. Ang dating tahimik na bahay ay ngayon puno ng isang nagbabantang tensyon. Pagdating nila sa sala, muling kumatok si Carlos. Mas malakas, mas iritado. Huminga ng malalim si Ramon bago binuksan ang pinto. Nakatayo doon si Carlos Sandoval. Perpekto ang ayos mula sa mamahaling sapatos hanggang sa disenyong polo shirt. Ngunit ang kanyang nanggiti ay hindi umabot sa kanyang mga mata. Ang mga matang iyon ay nakatuon lamang sa isang tao. Si Liana na nakatayo sa likuran ni Ramon. There you are, sabi ni Carlos. Ang nangiti ay naging isang ngisi. Akala mo ba talaga makakatakas ka sa akin? Tumingin siya kay Ramon. At sino ka naman? Ang bagong knight in shining armor? Get out of my way. Kukunin ko lang ang asawa ko at ang mga anak ko. Hindi gumalaw si Ramon. Hinarangan niya ang daan. Hindi siya sasama sa'yo. Tumawa si Carlos isang tawang mapanghamak. At sino ka para magdesisyon para sa kanya? Asawa niya ako. May karapatan ako sa kanila. This is a family matter. Huwag kang makialam. Sa oras na sinaktan mo ang pamilya mo, hindi na ito family matter. Krimen na ang tawag dyan. Malamig na sagot ni Ramon. Ang nangiti ni Carlos ay biglang naglaho. Ang kanyang mga mata ay nanliit. Ano ang sinabi mo? Narinig mo ako. Hindi mo ako kilala. Banta ni Carlos humakbang palapit. At hindi mo rin ako kilala. Ganti ni Ramon. Hindi na tinag. Susugod na sana si Carlos papasok nang itulak siya ni Ramon palabas. Isang malakas na tulak na nagpaatras kay Carlos ng ilang hakbang. Ang pagkukunwari ay tapos na. Ang tunay na kulay ni Carlos, marahas at mainitin ang ulo, ay lumabas. Walang hiya ka, sigaw ni Carlos, at mabilis na sinugod si Ramon. Isang suntok ang pinakawalan niya. Mabilis na nakailag si Ramon at isang malakas na kanan naman ang kanyang pinatama sa panga ni Carlos. Tumalsik si Carlos sa lupa. Ang labi ay may dugo na. Hayop ka! Sigaw ni Carlos habang sinusubukang tumayo. Sa likod ni Ramon, sumigaw si Liana. Ngunit hindi ito sigaw ng takot para sa sarili. Ito ay sigaw ng pag-aalala para kay Ramon. Tumayo si Carlos, pinunasan ang dugo sa kanyang labi gamit ang likod ng kanyang kamay. Tinitigan niya si Ramon, hindi na lang basta galit, kundi may halong pagkilala. Tinitigan niya ang mukha ni Ramon. Pagkatapos ay ang bahay sa likod nito, ang malaking, lumang bahay na may pamilyar na arkitektura. Isang mabagal at masamang nangiti ang muling gumuhit sa kanyang mga labi. Sandali, sabi ni Carlos na parang may biglang na-realize. Ikaw, ang mga mata na yan, ang panga na yan, imposible. Lumapit siya, hindi na para manakit, kundi para suriin. De Villa, tama ba ako? Ikaw ang nawawalang anak ni Arturo de Villa. Natigilan si Ramon. Paano nalaman ng lalaking ito ang pangalan ng kanyang ama? Tumawa si Carlos, isang tawang mas malakas at mas nakakakilabot kaysa kanina. Well, ang liit nga naman ng mundo.
Isang Sandoval at isang De Villa. Muling nag-cruise ang landas sa lugar na ito. Sandoval. Ang apelyido ay parang isang kulog na pumatak sa ulo ni Ramon. Bigla niyang naalala ang mga kwento ng kanyang ama, ang pangalan ng business partner na tumraydor sa kanila, ang pangalan ng taong kumuha ng lahat sa kanila, Ricardo Sandoval. Anak ka ni Ricardo? Tanong ni Ramon. Ang boses ay halos hindi na lumalabas. The one and only. Mayabang na sagot ni Carlos. At ikaw naman ang anak ng talunang si Arturo na namatay sa kahihiyan. Ang mga salita ay puno ng lason, sinadyang saktan. Si Liana, na nakikinig sa kanilang pag-uusap, ay napahawak sa kanyang bibig. Ang kanyang problema ay biglang naging parte ng isang mas malaki at mas matagal ng hidwaan. Ang lalaking tumakas sa kanya ay anak pala ng lalaking sumira sa pamilya ng lalaking kumupkop sa kanya. Ito ay isang bangungot sa loob ng isang bangungot. Kaya pala pamilyar ang lugar na ito. Patuloy ni Carlos, nilibot ang tingin sa paligid. Ito ang pinapangarap ni Papa na makuha bilang huling tropeo, ang ancestral home ng mga De Villa. At ngayon, tingnan mo naman ang tadhana. Ang asawa kong taksil, nagtatago sa bahay ng anak ng mortal na kaaway ng pamilya ko. Napakaganda. Humarap siyang muli kay Ramon, ang mga matay nag-aapoy sa tagumpay. Hindi na ito tungkol lang sa asawa ko, De Villa. Ngayon, personal na ito. Aalis ako dito, nadala ang asawa ko, ang mga anak ko, at sisiguraduhin kong pati ang lupang kinatatayuan mo ay mapupunta rin sa akin, tulad ng ginawa ng ama ko sa ama mo. Ang banta ay malinaw. Hindi na ito simpleng away para kay Liana. Ito na ay isang digmaan ng dalawang pamilya, ng dalawang henerasyon. Ang Hacienda de Villa ay hindi na lang isang bahay. Ito na ang huling linya ng depensa. Subukan mo, hamon ni Ramon. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may nakatagong bagsik. Ang lahat ng sakit, ang lahat ng galit para sa sinapit ng kanyang pamilya ay muling nabuhay at nakahanap ng isang target, ang lalaking nasa harap niya. Ngumisi lang si Carlos. Inilabas niya ang kanyang telepono. Hindi na kailangang maging marahas, De Villa. May mga paraan para makuha ang gusto ko. Nagdial siya ng numero. Hello? Abogado? Yes, it's Carlos Sandoval. I have a situation here. I'm filing a case against a certain Ramon De Villa. Kidnapping. Yes, he kidnapped my wife and 2 children. Ibinaba niya ang tawag at tumingin kay Ramon na may mapanlinlang ng ngiti. See you in court. At pagkatapos noon, see you on the streets. Tumalikod si Carlos at naglakad pabalik sa kanyang sasakyan. Iniwan si Ramon at Liana sa ilalim ng liwanag ng buwan. Parehong tulala, parehong nakakaramdam ng bigat ng isang nakaraang hindi nila alam na pareho pala nilang pasan. Nang mawala na ang pulang ilaw mula sa sasakyan ni Carlos sa dilim, ang katahimikan na naiwan ay mas mabigat pa kaysa sa mga sigaw kanina. Ang hangin ay tila puno ng laso ng mga salitang binitiwan niya. Kidnapping. Kaso, pagkawasak. Nakatayo lang si Ramon at Liana sa labas ng bahay, hindi gumagalaw, na parang dalawang estatwa na binuhusan ng malamig na tubig. Ang tanging maririnig ay ang huni ng mga kuliglig at ang malakas na tibok ng kanilang mga puso. Si Liana ang unang gumalaw. Ang kanyang mga balikat ay gumuho na parang isang manikang pinutulan ng tali. Ang tapang na ipinakita niya kanina sa harap ni Carlos ay naglahong parang bula. At ang naiwan ay isang pakiramdam ng kasalanan na halos lumamon sa kanya ng buo. Kasalanan ko to, sabi niya sa isang basag na boses, nakatingin sa kawalan. Kasalanan ko ang lahat ng ito. Tumingin sa kanya si Ramon. Liana, hindi Ramon. Totoo. Putol niya. Ang mga mata ay nagsisimula ng mamasa. Ako ang nagdala ng gulo dito. Ako ang dahilan kung bakit kanya idinamay. Ang away ng pamilya ninyo.
Muli itong nabuhay dahil sa akin. Dapat pala, dapat pala hindi na lang ako tumakas. O dapat, nang makatakas ako, nagtago na lang ako sa isang lugar na walang madadamay. Ang bawat salita ay isang saksak sa kanyang sarili. Ang pagiging biktima niya ay naging isang sandata na ngayon ay nakatutok sa lalaking tumulong sa kanya. Ang kanlungan na ibinigay nito ay siya pa mismo ang sumira. Sinira ko ang buhay mo. Sabi niya, ang mga luha ay tuluyan ng umagos. Patawarin mo ako. Tumalikod siya at akmang tatakbo papasok sa bahay. Ang isip niya ay isa lang ang sinasabi. Kailangan niyang umalis. Kailangan niyang kunin ang mga anak niya at maglaho bago pa tuluyang masira ang buhay ni Ramon. Iyon lang ang tanging paraan para makabawi. Iyon lang ang tanging paraan para protektahan ito. Ngunit bago pa man siya makahakbang, isang malakas na kamay ang humawak sa kanyang braso. Mahigpit, hindi masakit, ngunit puno ng awtoridad. Pinigilan siya ni Ramon. Saan ka pupunta? Tanong nito. Ang boses ay kalmado ngunit may diin. Aalis na kami, sabi niya. Hindi makatingin sa mga mata nito. Hindi ko hahayaang mangyari sa iyo ang nangyari sa ama mo dahil sa akin. At saan kayo pupunta? Sa labas, kung saan naghihintay siya. Liana, mag-isip ka, sabi ni Ramon. Hindi na mahalaga kung saan. Ang importante, malayo sa'yo, malayo sa gulong ito. Pilit niyang binabawi ang kanyang braso, ngunit hindi siya binitawan ni Ramon. Sa halip, mas lalo pa nitong hinigpitan ang hawak at iniharap siya nito sa kanya. Ang kanilang mga mukha ay ilang pulgada na lang ang pagitan. Ang liwanag ng buwan ay tumama sa mukha ni Ramon at nakita ni Liana ang isang bagay sa mga mata nito na hindi pa niya nakikita dati. Hindi galit, hindi awa, kundi isang matinding determinasyon. Makinig ka sa akin, sabi ni Ramon. Ang boses ay malalim at seryoso. Nang pumasok ka sa bahay na ito, oo, problema mo ang dala mo. Pero nang manatili ka, nang ang mga anak mo ay muling nagbigay tawa sa mga pader na ito, nang ipakita mo sa akin kung ano ang pakiramdam ng muling magkaroon ng tahanan, hindi na ito problema mo lang. Natigilan si Liana. Ang mga salita ay tumagos sa kanyang puso. Bago ka dumating, patuloy ni Ramon, ang kanyang tingin ay matalim. Ang plano ko ay ibenta ang lugar na ito. Burahin ang huling alaala ng pamilya ko, mabuhay sa pera, sa mga gusali, sa walang katapusang transaksyon, isang buhay na walang laman, isang buhay na walang kaluluwa. Tinakasan ko ang nakaraan ko sa loob ng 20 taon. Pero ikaw, sabi niya, at sa pagkakataong ito, ang kanyang kabilang kamay ay marahang humawak sa pisngi ni Liana. Ipinaharap mo sa akin ang nakaraan. Hindi lang ang nakaraan ko, kundi pati ang sayo. At ngayon, si Carlos, ang Sandoval na yan, hindi lang ikaw ang gusto niyang sirain. Gusto niyang tapusin ang sinimulan ng ama niya. Gusto niyang kunin ang huling piraso ng pagkatao ko. At hindi ako papayag. Ang mga daliri nito sa kanyang pisngi ay mainit. Ang mga mata nito ay nangungusap. Hindi na ito tungkol sa iyo o sa akin, Liana. Simula ngayong gabi, ito ay tungkol na sa atin. Atin. Ang salitang iyon ay umalingaw-ngaw sa isip ni Liana. Isang salitang matagal na niyang hindi narinig. Isang salitang nagbibigay ng lakas, ng pag-asa. Huwag kang bibitaw, pakiusap ni Ramon. Ang boses ay halos isang bulong na. Huwag kang susuko, dahil hindi ako susuko. Lalabanan natin siya, magkasama. Sa mga sandaling iyon, ang lahat ng takot ni Liana ay hindi naglaho, ngunit hindi na siya nito nilalamon. Ang bigat ng kasalanan ay napalitan ng bigat ng isang pangako. Tumango siya, dahan-dahan, ang mga luha ay patuloy pa ring dumadaloy, ngunit hindi na ito luha ng pagkatalo. Ito ay luha ng isang bagong tuklas na katapangan.
Ang kanilang mga muka ay muling naglapit. Sa pagkakataong ito, walang busina na pumigil sa kanila. Walang banta mula sa labas. Tanging ang tibok lang ng dalawang pusong nagpasya na lumaban ng magkasama. Ngunit bago pa man maglapat ang kanilang mga labi, isang ilaw ang biglang nagmula sa kanilang silid sa itaas. Nagising ang mga bata. Ang sandali ay nabasag, ngunit ang desisyon ay hindi. Naghiwalay sila, ngunit ang koneksyon sa pagitan nila ay mas matibay pa kaysa sa isang halik. Pumasok na tayo, sabi ni Ramon. Kailangan nating pagplanuhan ang susunod na hakbang at kailangan nating ipaalam sa mga bata na anuman ang mangyari, ligtas sila. Naglakad sila pabalik sa loob ng bahay, hindi bilang isang mayaman at isang nakikitira, kundi bilang 2 taong magkakampi, handang harapin ang isang digmaang hindi nila pinili, ngunit handa nilang panalunin. Subalit sa di kalayuan, sa isang madilim na bahagi ng kalsada, isang sasakyan ang nakaparada. Sa loob, isang lalaki ang nagmamasid sa kanila gamit ang isang pares ng binoculars. Hindi si Carlos, isang taong inupahan. Itinaas nito ang kanyang telepono. Sir, magkasama pa rin sila. Mukhang hindi sila natinag sa banta ninyo. Mas lalong tumibay. Sa kabilang linya, isang malamig na tawa ang narinig. Good. Mas masaya ang laro kapag lumalaban ang kalaban. Simulan na ang Phase 2. Bago pa man makatulog si Liana at Ramon ng gabing iyon, isang malakas na katok ang muling yumanig sa kanilang pinto. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito si Carlos. Ang mga kumakatok ay nakauniforme at ang kanilang sasakyan sa labas ay may mga ilaw na kulay pula at asul. May dala silang isang opisyal na papel, isang warrant. Ang kumikislap na pula at asul na ilaw mula sa sasakyan ng pulis ay gumuhit ng mga gumagalaw na anino sa loob ng sala, na ginawang isang eksena ng krimen ang kanilang tahanan. Sa harap ni Ramon ay 2 pulis. Ang kanilang mga mukha ay seryoso at walang emosyon. Hawak ng isa ang isang opisyal na dokumento. Mr. Ramon de Villa? Tanong ng mas matandang pulis. Ang boses ay formal at malamig. Ako nga, sagot ni Ramon. Ang kanyang katawan ay nakaharang sa pinto ng silid kung nasaan si Liana at ang mga bata. Ang kanyang tindig ay kalmado, ngunit ang kanyang isip ay tumatakbo ng 1,000 milya kada oras. Masyadong mabilis. Hindi niya inaasahan na ganito kabilis gagalaw si Carlos. May dala kaming warrant para sa inyo. Mula sa korte, base sa reklamong isinampa ni Mr. Carlos Sandoval, kayo ay inaakusahan ng kidnapping at illegal detention ng kanyang asawa, si Liana Reyes Sandoval, at ng kanilang 2 menor de edad na anak. Ang bawat salita ay parang isang suntok sa sikmura ni Ramon. Narinig niya ang pigil na paghikbi ni Liana mula sa kanyang likuran. Isang kasinungalingan ang lahat ng yan. Mariing sabi ni Ramon, nandito si Liana sa sarili niyang kagustuhan. Tumakas siya mula sa isang mapang-abusong asawa. Sir, naiintindihan po namin, sabi ng pulis. Ngunit ang tono nito ay nagsasabing hindi. Ngunit may proseso po ang batas. Kailangan po ninyong sumama sa amin sa presinto para sa inyong opisyal na pahayag. Sa likod ni Ramon, lumabas si Liana. Ang kanyang mukha ay maputla, ngunit ang kanyang mga mata ay nag-aalab. Hindi totoo yan. Tinulungan niya lang kami. Ang asawa ko, sinasaktan niya kami. Tumingin sa kanya ang pulis na may bahid ng awa, ngunit umiling. Ma'am, kung may reklamo po kayo laban sa asawa ninyo, maaari po kayong magsampa ng kaso. Ngunit sa ngayon, ang reklamo po ay laban kay Mr. De Villa. Nakita ni Ramon ang bitag, ang kapangyarihan ng mga Sandoval. Ginamit nila ang batas, binaluktot ito para maging sandata laban sa kanila. Sa mata ng batas, si Carlos ang biktima, si Ramon ang kriminal, si Liana isang asawang walang utang na loob. Kailangan kong tawagan ng abogado ko, sabi ni Ramon. Ang kanyang boses ay nanatiling matatag.
May karapatan po kayo, sir. Pero kailangan niyo pa ring sumama sa amin. Ngayon na. Walang nagawa si Ramon. Tumingin siya kay Liana. Isang tinging nagsasabing, magpakatatag ka. Pagkatapos ay tumingin siya sa mga pulis. Sige, sasama ako. Pero iiwanan ninyo sila. Huwag ninyo silang gagalawin. Pumayag ang mga pulis. Habang isinasara ang pinto, ang huling nakita ni Ramon ay ang mukha ni Liana na puno ng takot at pagkakasala. Ang imaheng iyon ay sumunog sa kanyang isipan. Ang mga sumunod na oras ay isang bangungot, ang malamig na selda, ang paulit-ulit na tanong, ang pagdating ng kanyang abogado, si Achong Romero, isang matalinong lalaki na matagal na niyang pinagkakatiwalaan, ngunit kahit ito ay umiling sa bigat ng sitwasyon. Malakas ang koneksyon ng mga Sandovalmon, sabi ni Romero habang nasa interrogation room sila. Naglabas na sila ng mga litrato sa media. Mga litrato ninyong masaya bilang isang pamilya. Pinalalabas nila na si Carlos ay isang desperadong ama at ikaw ay isang mayamang mga agaw na ginamit ang pera mo para sirain ang isang pamilya. Ikinuyom ni Ramon ang kanyang mga kamao. Mga kasinungalingan. Alam ko, pero sa mata ng publiko, mahirap labanan ng ganitong kwento. Kailangan nating magpiyansa. Pero may isa pang problema. Nag-atubili si Attorney Romero. May inihain silang isa pang motion, isang freeze order para sa lahat ng assets mo base sa alegasyon na ginagamit mo ang iyong yaman para impluwensyahan si Liana at itago ang mga bata. Mabilis itong inaprubahan ng isang huwes na kaibigan ng pamilya nila. Natigilan si Ramon. Freeze order. Ang ibig sabihin nito, ang kanyang mga bank account, ang kanyang mga kumpanya, ang kanyang kapangyarihan, lahat ay paralisado. Ang sandata na ginamit niya sa buong buhay niya para manalo ang kanyang pera ay biglang inagaw mula sa kanya. Pakiramdam niya ay bumalik siya sa pagiging bata. Walang kalaban-laban, tulad ng kanyang ama. Ito ang ginawa ni Ricardo Sandoval kay Arturo de Villa noon. At ngayon, inuulit ng kasaysayan ang sarili nito. Nang makalabas siya kinabukasan matapos mag-post ng piyansa gamit ang personal na pondo ng kanyang abogado, ang mundo ay iba na. Ang kanyang pangalan ay nasa lahat ng balita. Ang kanyang mukha ay nasa lahat ng pahayagan. Milyonaryong kidnapper. Love triangle ang mga elite. Ang bawat headline ay isang patalim na sumusugat sa kanyang reputasyon. Pagbalik niya sa hacienda, sinalubong siya ng isang nakakabinging katahimikan. Naabutan niya si Liana sa sala. Nakaupo sa dilim, pinagmamasdan ang mga anak niyang natutulog sa sofa. Ang TV ay nakabukas, ngunit nakamute. Ipinapakita nito ang isang panayam kay Carlos na umiiyak habang nagmamakaawa para sa pagbabalik ng kanyang pamilya. "Kumusta ka?" tanong ni Ramon. Ang boses ay pagod. Tumingin sa kanya si Liana. Ang mga mata ay namumugto. Tinatawagan ako ng mga dati kong kaibigan, ng mga kamag-anak. Sinisisi nila ako. Paano ko daw nagawa ito sa isang mabuting tao tulad ni Carlos? Walang naniniwala sa akin, Ramon. Walang-wala. Nagsimulang tumawag ang mga telepono ni Ramon. Mga board members, mga business partners, mga kliyente. Ang ilan ay nag-aalala. Ang karamihan ay lumalayo. Ang mga deal ay kinakansela. Ang mga kontrata ay sinuspinde. Ang imperyong binuo niya mula sa abo ay nagsisimulang gumuho. Nakatayo siya sa gitna ng sala. Hawak ang kanyang telepono. Nakikinig sa pagbagsak ng lahat ng kanyang pinaghirapan. Ang pera, ang kapangyarihan, ang pangalan, lahat ay nawawala. Napaupo siya sa isang silya. Ang kanyang mga siko ay nakapatong sa kanyang mga tuhod. Ang kanyang ulo ay nasa kanyang mga palad. Pakiramdam niya ay siya na ang pinakawalang kwentang tao sa mundo. Tinalo siya.
Ginamit ni Carlos ang mismong sistema na pinagkatiwalaan niya para wasakin siya. Tinalo siya sa sarili niyang laro. Ito na ang sandaling iyon. Ang sandali ng kabuuang pagkatalo. All is lost. Sa gitna ng kanyang pag-iisa, naramdaman niya ang isang mainit na kamay sa kanyang balikat. Si Liana. Hindi ito nagsalita. Tumayo lang ito sa tabi niya. Isang tahimik na presensya sa gitna ng kadiliman. Sorry. Bulong ni Ramon, hindi para sa kanya, kundi para sa sarili. Bigo ako. Ipinangako kong poprotektahan ko kayo, pero wala na akong magagawa. Wala na sa akin ang lahat. Humarap sa kanya si Liana. Hinawakan nito ang kanyang muka at itinaas para magkatinginan sila. Ang mga mata nito, kahit na may bakas ng luha, ay may bagong liwanag. Isang liwanag ng determinasyon. Hindi totoo yan. Mariing sabi ni Liana. Inalis nila ang pera mo, hindi ang pagkatao mo. Inalis nila ang kapangyarihan mo sa negosyo, hindi ang lakas mo para lumaban. Umiling si Ramon. Wala na tayong panlaban, Liana. Pera at impluwensya ang nagpapatakbo sa mundong ito. At nasa kanya ang lahat ng yon. Mali ka, sabi ni Liana. Mayroon tayong isang bagay na wala siya. Kinuha niya ang kanyang bag at mula sa isang lihim na bulsa, inilabas niya ang isang bagay. Isang maliit, itim na bagay. Isang bagay na matagal na niyang itinatago. Isang lumang USB flash drive. Ano yan? Tanong ni Ramon. Tumingin sa kanya si Liana at sa unang pagkakataon, mula nang magsimula ang gulo, isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang ngiting mapanganib. Sabi mo, ikaw ang lalaban para sa amin. Nagawa mo na ang parte mo. Ipinatong niya ang USB sa palad ni Ramon. Ngayon, ako naman ang lalaban para sa atin. Hawak ni Ramon ang maliit at itim na USB. Ang bigat nito sa kanyang palad ay tila kabaligtaran ng potensyal na kapangyarihang taglay nito. Mula sa isang taong pakiramdam ay nawalan na ng lahat. Isang kislap ng pag-asa ang biglang sumindi. Tumingin siya kay Liana. Ang kanyang mga mata ay puno ng mga tanong. Ano ang laman niyan? Tanong niya. Ang boses ay halos isang bulong. Lahat. Simpleng sagot ni Liana. Ngunit ang kahulugan sa likod ng salitang yon ay malalim. Lahat ng sikreto niya. Lahat ng kasinungalingan niya. Dinala nila ang USB sa library, ang tanging lugar sa bahay na may gumagana pang computer na hindi kinuha bilang ebidensya. Isinaksak ito ni Ramon sa kanyang laptop. Ang bawat pag-click ng mouse ay umalingaw-ngaw sa kanilang katahimikan. Bumukas ang mga folder at isa-isang lumabas ang mga file. Hindi ito basta mga dokumento. Ito ay ang buong anino ng buhay ni Carlos Sandoval. Mayroong mga spreadsheet na nagdedetalye ng mga money laundering scheme, mga bank transfer sa mga offshore accounts na may mga pangalan ng mga pekeng korporasyon. May mga kopya ng mga email na nagpapatunay ng kanyang mga iligal na transaksyon kasama ang mga tiwaling politiko. Ito ang mga kasalanan ng mga Sandoval sa negosyo, ang parehong mga taktika na ginamit ng ama nito para sirain ang mga De Villa. Ngunit may mas personal pa, mas madilim. May isang folder na pinangalan ng recordings. Nang i-click ito ni Ramon, isang audio file ang nag-play. Saan ka na naman galing, Liana? Sinabi ko na sa'yo, ayokong lumalabas ka nang hindi ko alam. Ang boses ni Carlos, malakas, naninindak. Bumili lang ako ng gamot para kay Mateo. Ang boses ni Liana, nanginginig. Sinungaling, huwag mo akong gawing tanga. Sa susunod na umalis ka nang walang paalam, hindi lang yan ang aabutin mo sa akin. Naiintindihan mo? Akin ka lang, akin. Isang malakas na kalabog ang sumunod. Pagkatapos, ang tunog ng isang pigil na iyak. Mabilis na pinatay ni Ramon ang recording. Ang kanyang panga ay nagtiim. Ang galit ay umakyat sa kanyang ulo na parang isang lason. Ito ang pruweba. Ang hindi maitatangging pruweba ng pang-aabuso.
Paano mo nakuha ang mga ito? Tanong ni Ramon. Ang kanyang tingin ay nakatuon kay Liana. Lagi niyang iniiwang bukas ang computer niya. Akala niya wala akong pakialam. Akala niya tanga ako. Paliwanag ni Liana, ang boses ay matatag na ngayon. Isang gabi, matapos niya akong saktan, alam ko na. Alam kong kailangan kong tumakas, pero alam ko ring hindi sapat na tumakbo lang. Kailangan ko ng panlaban. Kaya sa loob ng isang linggo, tuwing gabi, habang tulog siya, kinopya ko ang lahat. Ang USB na ito ang aking life insurance. Bakit hindi mo ito ginamit noon pa? Dahil takot ako, pag-amin niya. Takot ako sa kaya niyang gawin kapag nalaman niyang hawak ko ito. Akala ko, sapat na ang makalayo. Pero mali ako. Hindi siya titigil hanggat hindi niya tayo nawawasak. Ngayon hindi na ako takot. Tumingin si Ramon mula sa screen, pabalik kay Liana. Ang babaeng nakilala niya ilang linggo na ang nakalipas, isang babaeng basag at puno ng takot, ay wala na. Ang nasa harap niya ngayon ay isang mandirigma. Isang plano ang mabilis na nabuo sa isip ni Ramon. Ang kanyang talino sa negosyo, ang kanyang pagiging estratehiko, ay muling nabuhay. Kailangan nating ilabas ito, sabi ni Ramon. Pero hindi basta-basta. Kung ibibigay lang natin ito sa pulis, kayang-kaya itong itago ng mga Sandoval. Kailangan natin ng mas malaking pagsabog. Kailangan natin ng iskandalo. Ginamit ni Ramon ang natitira pa niyang koneksyon. Hindi ang mga koneksyon sa negosyo na tumalikod na sa kanya, kundi ang isang lumang kaibigan mula sa kolehiyo. Isang respetadong investigative journalist na may galit din sa mga katiwalian. Ipinaliwanag niya ang sitwasyon. Ipinadala niya ang ilang sample ng mga file. Sapat lang para patunayan ang kanilang kredibilidad. Agad na sumakay ang kanyang kaibigan. Ang pangalan, Miguel Cruz. Bigyan mo ako ng 24 na oras, sabi ni Miguel sa telepono. Kailangan nating i-verify ang lahat at kailangan natin ng perpektong tiyempo. Habang si Miguel at ang kanyang team ay nagtatrabaho, si Liana at Ramon naman ay naghanda para sa kanilang huling hakbang. Kailangan nilang painin si Carlos. Kailangan nilang ilagay siya sa isang sitwasyon kung saan hindi siya makakatakas. Nanginginig ang mga kamay ni Liana habang hawak niya ang kanyang telepono. Ito na ang pinakamahirap na bahagi. Ang harapin ang boses ng kanyang halimaw. Gawin mo na, sabi ni Ramon. Hinawakan ang kanyang balikat para palakasin ang kanyang loob. Huminga ng malalim si Liana at nagdial. Pagkatapos ng ilang ring, sumagot ito. Liana? Ang boses ni Carlos, puno ng nagkukunwaring pag-aalala. Carlos, sabi ni Liana, pilit pinatatag ang kanyang boses. Tama na, suko na ako. Narinig niya ang isang sandali ng katahimikan. Pagkatapos sa isang pigil na pagtawa ng tagumpay. Alam kong babalik ka rin sa katinuan, mahal ko. Nasaan ka? Susunduin kita. Hindi, sabi ni Liana. Magkita tayo sa isang pampublikong lugar. Gusto kong masigurong walang mangyayari sa mga bata. Nag-isip siya ng isang lugar na iminungkahi ni Miguel. Isang hotel kung saan magkakaroon ng isang malaking press conference para sa isang bagong proyekto ang kumpanya ng mga Sandoval kinabukasan. Bukas, sa press con ninyo sa Grand Hotel. Pagkatapos, sasama na ako sa'yo. Isang press con? Bakit doon? Nagtatakang tanong ni Carlos. Dahil gusto kong makita ng lahat na pinapatawad mo ako, na tinatanggap mo kami pabalik. Sagot ni Liana. Ginamit ang ego nito laban dito. Gusto kong ipakita sa mundo kung gaano kakabuting tao. Iyon ang pain. At kinagat ito ni Carlos. Ang ideya na ipakita sa buong mundo ang kanyang pagpapatawad at kabutihang loob ay isang bagay na hindi niya kayang tanggihan. Sige, magandang ideya yan. Bukas, maghihintay ako. Pagkababa ng telepono, napahawak si Liana sa mesa para suportahan ang sarili. Ang kanyang mga tuhod ay nanginginig. Ngunit nang tumingin siya kay Ramon, ang kanyang mga mata
ay puno ng determinasyon. Nagawa ko na. Tumango si Ramon. Ngayon, maghanda na tayo para sa digmaan. Tumingin sila sa isa't isa. Alam nila ang panganib. Ito ang kanilang huling baraha. Isang sugal kung saan ang nakataya ay hindi lang ang kanilang kalayaan, kundi ang kanilang mga buhay. Ang buong imperyo ng mga Sandoval laban sa isang USB at sa tapang ng 2 taong wala nang ibang maaaring mawala pa. Kinagabihan, bago sila matulog, lumapit si Ramon kay Liana. Ano man ang mangyari bukas, sabi niya, gusto kong malaman mo, ang pagdating ninyo sa buhay ko, ang pinakamagandang bagay na nangyari sa akin sa loob ng maraming taon. Ikaw din, Ramon, sagot ni Liana. Ikaw ang nagturo sa akin kung paano muling lumaban. Walang halik, walang haplos. Isang tinginan lang na puno ng pangunawa at isang hindi masabing pangako. Isang pangako na haharapin nila ang umaga nang magkasama. Sa labas, sa isang hotel suite, ipinagdiriwang na ni Carlos Sandoval ang kanyang nalalapit na tagumpay. Nagbubukas siya ng isang bote ng mamahaling champagne. Kampante na ang lahat ay ayon sa kanyang plano. Hindi niya alam na ang press conference na inihanda niya para sa kanyang tagumpay ay magiging entablado pala ng kanyang sariling pagbagsak. Ang bitag ay handa na. Ang ballroom ng Grand Hotel ay puno ng mga kumukutitap na ilaw ng kamera at ng mahinang bulungan mula sa hanay ng mga mamamahayag. Lahat sila ay nag-aabang. Ang press conference ay para sa isang bagong real estate project ng Sandoval Corp. Ngunit ang tunay na inaabangan ng lahat ay ang personal na drama na bumabalot sa pamilya. Sa entablado, umupo si Carlos Sandoval, kasama ang kanyang ama na si Ricardo. Kapwa nakangiti ng may kumpiyansa sa harap ng mga kamera. Si Carlos ay mukhang perpekto, isang larawan ng isang matagumpay at kagalang-galang na negosyante. Naghanda siya ng isang talumpati, hindi lang tungkol sa negosyo, kundi tungkol din sa kalungkutan ng isang amang naghahanap sa kanyang pamilya. Sa isang sulok sa likod ng ballroom, nakatayo si Ramon. Hindi siya nakikita ng karamihan. Katabi niya ang journalist na si Miguel Cruz, na ang team ay handa na. Nasa kanila na ang lahat ng ebidensya mula sa USB na verify at inayos para sa isang malaking revelasyon. Handa ka na ba? Tanong ni Miguel. Tumango si Ramon. Ang tanong ay, handa na ba siya? Nagsimula nang magsalita si Carlos. Ang kanyang boses ay malumanay. Puno ng emosyon. Ikinuwento niya ang tungkol sa proyekto, ngunit mabilis niyang inilipat ang usapan. Ngunit higit pa sa mga gusaling ito, sabi niya, ang kanyang boses ay tila nababasag. Ang tunay na pundasyon ng isang tao ay ang kanyang pamilya. At sa mga nakalipas na linggo, ang pundasyon ko ay sinubok. Tumingin siya sa mga kamera na parang direktang kinakausap ang buong bansa. Gusto ko lang sabihin, Liana, mahal ko. Naghihintay ako. Handa akong magpatawad. Handa akong kalimutan ang lahat. Ang ilang mga reporter ay nagsimulang mapaluha. Ang pagganap ay perpekto at yun ang hudyat. Mula sa pangunahing pinto sa likuran, isang pinto ang bumukas. Dahan-dahang pumasok si Liana. Hindi siya ang Liana na tumatakbo. Hindi siya ang Liana na nagmamakaawa. Ang suot niya ay isang simpleng bestida, ngunit ang kanyang tindig ay matikas. Ang kanyang buhok ay maayos. Ang kanyang muka ay walang takot. Naglalakad siya na parang isang reyna na babawiin ang kanyang kaharian. Lahat ng kamera ay biglang napabaling sa kanya. Ang mga bulungan ay naging hiyawan ng gulat. Sa entablado, si Carlos ay natigilan. Hindi niya inaasahan ito. Akala niya ay magkikita sila ng pribado pagkatapos. Ngumiti siya. Sinubukang kontrolin ang sitwasyon. Liana, mahal ko, dumating ka. Tumayo siya at akmang sasalubungin ito. Ngunit huminto si Liana sa gitna ng pasilyo. Huwag kang lalapit sa akin, Carlos, sabi niya. Ang kanyang boses,
Pinalakas ng mikropono na lihim na ibinigay sa kanya ni Miguel ay umalingaw-ngaw sa buong ballroom. Malakas, malinaw, at puno ng kapangyarihan. Ang nangiti ni Carlos ay naglaho. Liana, anong ibig sabihin nito? Ang ibig sabihin nito, tapos na ang laro. Sagot ni Liana. Ang kanyang mga mata ay diretsong nakatitig sa kanya. Sabi mo, handa kang magpatawad. Pero ano ang ipapatawad mo, Carlos? Ang pagtakas ko para iligtas ang buhay ko at ng mga anak ko mula sa'yo? Isang malaking ang narinig mula sa mga manonood. Sinubukan ng mga security na pigilan si Liana, ngunit hinarangan sila ng team ni Miguel. Mga kasinungalingan, huwag kayong maniwala sa kanya. Siya ay isang asawang hindi matatag ang isip. Sigaw ni Carlos, ang kanyang pagiging kalmado ay nagsisimula ng masira. Hindi matatag ang isip? Tanong ni Liana. O isang babaeng pagod ng maging punching bag mo? Tumingin siya sa mga reporter. Gusto ninyong malaman ang katotohanan? Ang lalaking ito na nagpapanggap na biktima ay isang halimaw. At sa hudyat na yon, lahat ng malalaking screen sa ballroom na dapat sana'y magpapakita ng mga plano ng bagong gusali ay biglang nag-iba ng imahe. Ang unang lumabas ay isang dokumento ng bangko. Isang bank transfer na nagkakahalaga ng milyon-milyon papunta sa isang kumpanya sa Cayman Islands. Ang pangalan sa dokumento, Ricardo Sandoval. Napatingin si Ricardo Sandoval na nasa entablado pa rin na parang nakakita ng multo. Pagkatapos, isang email, isang utos mula kay Carlos sa isang government official para aprubahan ang isang permit kapalit ng isang malaking suhol. Ang gulo ay nagsimula na sa audience. At pagkatapos, ang huling patama, isang audio recording. Ang boses ni Carlos, malinaw at hindi maipagkakaila. Akin ka lang, akin. Sinundan ng malakas na kalabog at ang iyak ni Liana. Kung ang isang bomba ay sumabog sa loob ng ballroom, hindi nito mapapantayan ang epekto ng recording na yon. Ang buong silid ay nabalot ng isang nakabibinging katahimikan na sinundan ng sabay-sabay na pag-click ng daan-daang kamera. Si Carlos ay namutla. Napatingin siya sa kanyang ama na ngayon ay nakatayo na rin, nanginginig sa galit at gulat. Patayin na yan! Patayin niyo ang mga screen! Sigaw ni Carlos sa mga technical staff. Ngunit huli na ang lahat. Iyan ang totoong Carlos Sandoval, sabi ni Liana. Ang kanyang boses ay nanginginig ngunit matatag. At hindi lang yan. Ang pamilyang Sandoval ay binuo ang kanilang kayamanan sa panloloko at paninira ng ibang tao. Tanungin ninyo siya, sabi niya. Itinuro si Ricardo. Tungkol sa pamilyang De Villa. Sa pagkakataong yon lumabas si Ramon mula sa anino. Naglakad siya papunta sa tabi ni Liana. Ang kanyang presensya ay nagbigay ng isa pang alon ng gulat sa mga tao. Ako si Ramon De Villa, sabi niya. Anak ni Arturo De Villa. Ang taong niloko at sinira ng pamilyang ito 20 taon na ang nakalipas. At ngayon, sinusubukan nilang gawin ulit ito. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi kami papayag. Ang eksena ay purong kaguluhan. Ang mga reporter ay nagsisigawan ng mga tanong. Si Carlos ay sinusubukang tumakas sa entablado, ngunit napapaligiran na. Si Ricardo Sandoval ay napaupo sa kanyang silya. Hawak ang kanyang dibdib, tila inaatake sa puso. Sa gitna ng lahat ng ito, nakita ni Ramon na papalapit si Carlos kay Liana. Ang mga mata ay puno ng pagkapuot ng isang hayop na nasukol. Papatayin kita, sigaw nito. Ngunit bago pa man ito makalapit, humarang na si Ramon. At kasabay noon, ang mga pulis, ang tunay na mga pulis, hindi ang mga bayaran ni Carlos, ay pumasok na sa ballroom, kasama ang mga ahente ng NBI na inalerto ni Miguel. Carlos Sandoval, you are under arrest for corporate fraud, bribery, and violation of the Anti-Violence Against Women and Their Children Act, sabi ng isang opisyal habang pinupusasan ang nanginginig na mga kamay ni Carlos. Hinila si Carlos palayo, ang kanyang mga mata
ay nakatitig pa rin kay Liana at Ramon. Isang tinging puno ng purong galit at pagkatalo. Nang mahimasmasa ng lahat, ang naiwan sa gitna ng ballroom ay si Liana at Ramon. Ang mga ilaw ng kamera ay nakatutok pa rin sa kanila. Hinawakan ni Ramon ang kamay ni Liana. Mahigpit, tumingin siya dito. Ang mga mata ay puno ng paghanga at isang emosyong mas malalim pa. Tapos na, bulong niya. Umiling si Liana. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ang unang tunay na ngiti na nakita ni Ramon mula sa kanya. Hindi, sagot niya. Ngayon pa lang tayo magsisimula. Lumipas ang ilang linggo. Ang ingay ng iskandalo ay unti-unting humupa na parang isang bagyong nag-iwan ng mga pinsala, ngunit nagdala rin ng isang panibagong katahimikan. Ang pangalan ng mga Sandoval ay nabahira ng kahihiyan. Ang kanilang imperyo ay nagsimulang gumuho. Si Carlos ay nasa bilangguan, naghihintay ng kanyang paglilitis, habang ang kanyang ama ay nagpapagaling mula sa isang atake sa puso, na ngayon ay anino na lamang ng dati nitong kapangyarihan. Ang pangalan naman ni Ramon de Villa ay unti-unting nalinis. Ang freeze order sa kanyang mga ari-arian ay inalis na. Ang mga partner sa negosyo na dating tumalikod ay nagsimulang bumalik, na may dalang mga paumanhin at mga bagong alok. Ngunit may nagbago kay Ramon. Ang dating gutom para sa kapangyarihan at paghihiganti ay napalitan ng isang bagay na mas malalim, isang pagnanais para sa kapayapaan. Ang Hacienda de Villa ay hindi na isang lugar ng mga multo. Ito na ay isang lugar ng paghilom. Isang maaraw na hapon, natagpuan ni Liana si Ramon sa hardin. Ngunit hindi ito nakatingin sa malayo o abala sa kanyang telepono. Nakaluhod ito sa lupa, kasama si Mateo at Sofia. Itinuturo niya sa mga bata kung paano magtanim ng mga bagong punlan ng rosas, ang paboritong bulaklak ng kanyang ina. Dahan-dahan lang, Mateo, sabi ni Ramon. Ang boses ay puno ng pasensya. Kailangan nating siguraduhin na ang mga ugat ay komportable sa kanilang bagong tahanan. Katulad natin. Ngumiti si Liana habang pinagmamasdan sila. Ang dating tigang na hardin ay unti-unti nang nagkakakulay. Ang sirang duyan ay palaging may sakay. Ang dating tahimik na mga pasilyo ay madalas nang may maririnig na mga yapak ng maliliit na paa. Mukhang nag-i-enjoy ka dyan, sabi ni Liana habang lumalapit. Tumingala si Ramon. Ang kanyang mukha ay may bahid ng lupa, ngunit ang kanyang mga mata ay nagniningning. Sinusubukan kong ibalik ang nawala at gumawa ng mga bago. Umupo si Liana sa damuhan sa tabi niya. Tinawagan ako kanina ng abogado ko. Ang annulment case, mukhang magiging madali na lang. Pumayag na si Carlos, kapalit ng mas magaan na sentensya. Mabuti, simpleng sagot ni Ramon. Ngunit sa isang salitang iyon, ramdam ni Liana ang bigat ng kaligayahang hatid nito. Ang huling tali na nag-uugnay sa kanyang madilim na nakaraan ay malapit nang maputol. Sa gitna ng kanilang pag-uusap, tumakbo papalapit sa kanila si Sofia. May hawak na isang bola. Papa Mon! Laro po tayo! Sigaw ng bata. Ang boses ay puno ng sigla. Papa Mon. Hindi na ito ikinagulat ni Ramon. Sa mga nakalipas na linggo, ang tawag na yon ay naging musika na sa kanyang pandinig. Ngumiti siya at ginulo ang buhok ng bata. Sige, pagkatapos naming magtanim, hahabulin kita. Bumalik ang bata sa paglalaro. Tumingin si Liana kay Ramon. Hindi ka ba naiilang sa tawag nila sa'yo? Umiling si Ramon. Noong una, pero ngayon, parang tama. Tumingin siya sa mga mata ni Liana. Ang totoo, Liana, may kailangan akong sabihin sa'yo. Kinansela ko na ang pagbebenta ng hacienda. Napangiti si Liana. Alam ko, hindi na ako babalik sa Maynila. Hindi na sa dati kong buhay. Patuloy ni Ramon. Ang corporate world, ang walang katapusang laro. Hindi na yon para sa akin. Ang gusto ko ay dito. Itinuro niya ang bahay, ang hardin, ang mga bata. Ang gusto ko
ay ito. Ang hangin sa pagitan nila ay napuno ng isang matamis na tensyon. Ang lahat ng kanilang pinagdaanan, ang lahat ng hindi nila masabi, ay nagtagpo sa sandaling iyon. Ramon, nagsimula si Liana. Liana, sabi naman niya. Tumawa sila pareho. May sasabihin ka ba? Tanong ni Ramon. May sasabihin ka rin ba? Ganti niya. Sige, sabay tayo. Biro ni Ramon. Ngunit sa halip na magsalita, ang ginawa ni Ramon ay dahan-dahang inilapit ang kanyang mukha kay Liana. Ang amoy ng lupa at mga rosas ay humalo sa hangin. Ang mga mata niya ay humahanap ng pahintulot sa mga mata nito. At nakita niya ito. Sa pagkakataong ito, walang mga pulis, walang mga banta. Tanging ang sikat ng hapon at ang pangako ng isang bagong simula. Ang kanilang mga labi ay naglapat. Hindi ito isang halik na puno ng pagnanasa, kundi isang halik na puno ng pasasalamat. Isang halik na naghilom sa mga sugat. Isang halik na nagsasabing, nandito na ako, umuwi na ako. Nang maghiwalay sila, ang kanilang mga noo ay magkadikit pa rin. Mahal kita, Liana, bulong ni Ramon. Ang mga salita na matagal niyang ikinulong sa kanyang puso ay sa wakas malaya na. Tumulo ang luha sa mga mata ni Liana. Luha ng purong kaligayahan. Mahal din kita, Ramon. Mula sa di kalayuan, narinig nila ang sigaw ng mga bata. Huli ka! Napatingin sila sa isa't isa at sabay na tumawa. Ang tunog ng kanilang mga tawa ay humalo sa halakhak ng mga bata. Lumikha ng isang perpektong musika sa loob ng hardin ng Hacienda de Villa. Nang gabing iyon, habang natutulog na ang mga bata, tumayo sila sa balkonahe sa parehong lugar kung saan una silang nag-usap ng masinsinan. Magkahawak ang kanilang mga kamay. Ano na ang susunod? Tanong ni Liana. Kinuha ni Ramon ang isang maliit na kahon mula sa kanyang bulsa. Hindi ito kahon na gawa sa velvet. Isa itong lumang kahon na gawa sa kahoy. Hindi ko pa kayang bilhin ang pinakamalaking diamante sa mundo ngayon, sabi niya. Isang mapaglarong ngiti ang nasa kanyang labi. Pero meron ako nito. Binuksan niya ang kahon. Sa loob, isang simpleng singsing na may maliit na perlas. Ito ang singsing ng lola ko na ipinasa sa nanay ko. Paliwanag ni Ramon. Sabi niya, ibigay ko daw ito sa babaeng hindi lang magiging asawa ko, kundi magiging tahanan ko. Liana, matagal na akong nawawala. Pero sa'yo, sa inyo, nahanap ko na ang daan pauwi. Lumuhod siya sa isang tuhod. Liana Reyes, will you and the kids be my family? Makalipas ang ilang buwan, ang hangin sa Tagaytay ay hindi na lang nagdadala ng lamig, kundi pati ng mga himig ng masayang tugtugin at halakhak. Ang hardin ng Hacienda de Villa na dati isang gubat ng kalungkutan ay ngayon namumulaklak sa iba't ibang kulay. May mga puting tolda, mga mesang may magagandang palamuti at mga ilaw na nakasabit sa mga puno. Hindi ito isang grandeng selebrasyon. Ito ay isang simpleng salo-salo, isang pagtitipon ng iilang taong naging bahagi ng kanilang bagong buhay. Nandoon si Attorney Romero, ang tapat na abogado ni Ramon. Nandoon si Miguel Cruz, ang mamamahayag na tumulong ilabas ang katotohanan. At nandoon din si Mang Carding, ang dating katiwala, na ngayon ay masayang nag-aasikaso sa hardin na minsan niyang pinangarap na muling mabuhay. Sa gitna ng lahat, nakatayo si Liana. Ang suot niya ay isang simpleng puting bestida. Walang belo, walang mahabang buntot. Ngunit sa mga mata ng lahat, lalo na sa mga mata ni Ramon, siya ang pinakamagandang babae sa buong mundo. Ang kanyang nangiti ay malaya, walang bahid ng takot o alinlangan. Sa tabi niya ay si Ramon, suot ang isang barong Tagalog. Ang dating lamig sa kanyang mga mata ay tuluyan ng natunaw, at ang naiwan ay isang dalisay na init at pagmamahal. Hawak niya ang kamay ni Liana na parabang ito ang pinakamahalagang yaman sa mundo. Sa harap nila, nakatayo ang kanilang dalawang maliliit na kayamanan. Si Mateo,
Nasuot ang isang maliit na barong, ang siyang may hawak ng mga singsing. Si Sofia naman, na may korona ng mga bulaklak sa buhok, ang nagsaboy ng mga talulot ng rosas sa kanilang daraanan. Ang seremonya ay simple at taos-puso. Isang huwes ang nangasiwa, ngunit ang tunay na basbas ay nagmula sa mga ngiti ng kanilang mga kaibigan at sa sinag ng papalubog na araw. Sa harap ng mga saksi na naririto ngayon, sabi ng huwes, tinatanong kita, Ramon de Villa, tinatanggap mo ba si Liana Reyes bilang iyong kabiyak na mamahalin at poprotektahan sa hirap at ginhawa? Tumingin si Ramon kay Liana at sa mga mata nito, nakita niya ang kanyang buong mundo. Opo, buong puso ko siyang tinatanggap. At ikaw, Liana Reyes, tanong naman ng huwes, tinatanggap mo ba si Ramon de Villa bilang iyong kabiyak na mamahalin at poprotektahan sa hirap at ginhawa? Umangat ang tingin ni Liana kay Ramon. Nakita niya rito hindi lang ang kanyang tagapagligtas, kundi ang kanyang kapareha, ang kanyang kaibigan, ang kanyang tahanan. Opo, sabi niya, ang kanyang boses ay puno ng emosyon. Buong puso ko siyang tinatanggap. Nang isinuot na nila ang mga singsing at idineklara silang mag-asawa, ang palakpakan ay hindi kasing lakas ng kulog, ngunit ito'y kasing init ng yakap. Ang kanilang unang halik bilang mag-asawa ay hindi na ninakaw na sandali sa dilim. Ito ay isang pagpapahayag sa ilalim ng liwanag, isang pangako na hindi na sila muling mag-iisa. Nang matapos ang seremonya, tumakbo papalapit sa kanila ang mga bata. Mama, Papa, sigaw nila pareho. Binuhat ni Ramon si Sofia habang si Liana naman ay niyakap si Mateo. At doon, sa gitna ng hardin, sila ay naging isang buong larawan. Isang larawan ng isang pamilya. Habang nagpapatuloy ang salo-salo, lumapit sila sa isang espesyal na lugar sa tabi ng bahay, ang fireplace sa loob. Dati, 2 litrato lang ang naroon, ang luma nilang pamilya at ang bago. Ngayon, may idinagdag si Ramon. Sa tabi ng lumang litrato ng kanyang mga magulang, inilagay niya ang isang bagong kuha. Isang litrato nilang 4 na magkakasama, kuha kanina lang sa hardin. Ang pamilyang De Villa noon at ang pamilyang De Villa ngayon. Sa tingin mo, magiging masaya kaya sila para sa atin? Tanong ni Liana, nakatingin sa litrato ng mga magulang ni Ramon. Hinawakan ni Ramon ang kanyang baywang at hinapit siya palapit. Alam kong oo. Dahil ang pangarap nila para sa bahay na ito ay hindi ang maging isang museo ng nakaraan, kundi ang maging isang tahanan na puno ng pagmamahal at pag-asa. At iyon ang ibinigay mo sa akin. Pinanood nila ang paglubog ng araw mula sa balkonahe, ang parehong balkonahe kung saan nagsimula ang lahat. Ang kalangitan ay nag-aapoy sa kulay kahel at lila. Yakap ni Ramon si Liana mula sa likuran. Ang kanyang baba ay nakapatong sa balikat nito. Sa ibaba, sa hardin, masayang naghahabulan sina Mateo at Sofia. Walang mga salitang kailangan. Sa katahimikang yun, sa init ng kanilang mga yakap, sa tunog ng halakhak ng mga bata, nahanap nila ang lahat ng kasagutan. Ang pamilya ay hindi laging tungkol sa dugo na dumadaloy sa iyong mga ugat. Minsan, ito ay tungkol sa mga taong pinipili mong kasama sa iyong paglalakbay. Ito ay tungkol sa pagbuo ng isang tahanan mula sa mga sirang pangarap at pagpapatunay na ang mga pamilyang binuo sa pagpili ay kasing tibay at minsan, mas matibay pa kaysa sa mga pamilyang isinilang ka. At sa Hacienda de Villa, isang bagong pamilya ang isinilang, isang pamilyang pinili. Isang pamilyang sa wakas ay umuwi na. Sa pagtatapos ng kwento ni Ramon de Villa, unti-unting luminaw ang katotohanang matagal niyang tinatakbuhan. Ang sugat ng nakaraan ay hindi gumagaling sa paglayo, kundi sa pagharap at pag-unawa. Ang dinastiyang nais niyang iwan ay naging lugar ng bagong simula, hindi lamang para kay Liana at sa kanyang mga anak na tumakas sa karahasan, kundi para rin kay Ramon na muling natutong magtiwala at magmahal.
Sa gitna ng banggaan ng lumang galit at bagong awa, nabunyag ang hustisya, ang taong nanakit ay naharap sa pananagutan, at ang mga inosente ay nabigyan ng proteksyon at pag-asa. Pinapatunayan ng kwento na ang pamilya ay hindi lang dugong nag-uugnay, kundi mga pusong kusang pumipili sa isa't isa sa kabila ng takot at pagkawasak. Ang kabutihan ay may gantimpala, at ang kasamaan, gaano man katagal magtago, ay may wakas. Bago tayo magpaalam, nais kong tanungin kayo, para sa inyo, ano ang tunay na kahulugan ng pamilya? Kung ikaw si Ramon, kaya mo bang piliin ang kapatawaran kaysa paghihiganti? At ikaw, kumusta ka ngayon? May mga sugat ka rin bang pilit mong tinatakpan? Nandito ang channel na ito para makinig. Ibahagi mo ang saloobin mo sa comments. Mahalaga ka rito.